ganito gulo ang bahay ko. Ito duyan, duyan. Ayan, nakaduyan. Alam mo minsan tinatanong ako ng mga kasama ko sa bahay, bakit ka video ng video dyan? Ang gulo-gulo ng bahay mo eh. Kako, it's better to have a home than nothing. We should be grateful. Sa akin, maganda lang loob mo. You have pure in hearts, ready to forgive, ready to love, ready to help. Why should I be ashamed? Ang lahat nakikita ko grasya eh. Ang lahat yan dito, lahat yan dito sa baba, ano yan, mga lumang cellophane sako para hindi tutubo yung mga damo. Ayan. Magulo. Yeah. But I'm still proud that I have a home. Home, sweet home. Maaga ako magising sa sinabi ko. Akala ko open lahat. Holiday pala. Holiday pala ngayon. Dito ako sa labas. Napaaga ang gising. Wala pa sa office ngayon. Ito, magulong ang bahay ko. Kahit na ba nang sabihin niyo, sabi ng bakit ka maingay? Dapat ako ang maingay kaysa inyo eh. Tayo ang may sikreto eh. Kaya lang baka ma-misinterpret ka ng tao. Ngayon lang dahil may Facebook, may YouTube, we can explain everything. No? Hindi ka ma-misinterpret. Nobody will accuse you because you can defend. Kalahin mo. Meron kang nalalaman pero hindi ka makapag parang lala. Hindi ko kailangan magpasikap. Ito, simpleng tao. Wala naman tayong pagyayabang sa mundo. Wala. We go back to our topic. Ngayon daw is June 17, 2024. Holiday daw ng Muslims. Congratulations sa 99.9% Muslim. Pag sinabing Muslim, mabait. Ito ayusin natin di ba may God tayo? We have the God. Kopya-kopya lang yan. Taken for granted. Sa history kasi ng Israelites, ilang beses na yan sila na invade. Ilang beses sinakop. Nasa history sa Holy Bible.
Now if you deny that, I think may possibility na you are creating your own scenario na gusto mong lampasan yung naunang history. At ang history nila ay ilang beses na sinakop ang lugar nila. May mga anong empire, 6 bago pumasok yung Muslims. Yun, nag-invade, nagpatayo ng mga structures at saka mga 1,000 taon na. And people went there, yung mga Arabs, Muslims. They also claim that the land is theirs. Ang sigaw ngayon, Free Palestine. Sandali. Let's come to our mind. Let's pick up all the pieces, broken pieces. Proud nga ang Israelites, may God eh. Israelites have been worshiping God. At may Holy Bible, may Old Testament eh. At saka ang Old Testament, nandyan yung sinulat ni Prophet Isaiah na may ipanganak na Messiah. After 2,000 years, nagkatotoo. Yan, si Jesus Christ. Ngayon, kung ano-anong nalaman natin kay Jesus Christ, this group dispel arrogantly that Jesus Christ is only a prophet. May witness si Jesus Christ eh. Mga disciples, ipalagay natin straight to the point. Si peace be with him ba, may mga disciples na they were able to write right away or account the life of Prophet Muhammad? Hindi. After 100 years pa yan at nakita lang yung mga evidences ko na may sinulat, may naisulat. Yan. Pero worldly ang intention. Balik tayo. Nakita mo ang humbleness ni Jesus Christ. Basahin mo ulit ang Holy Bible. Come fit to his shoes. Di ba ang ganda? Isuot mo nga sapatos ni Jesus Christ. Di ba maganda? Ganda ang mga tinuturo. Walang violence, walang hate. Unconditional love lang. Ganda ng tinuro ni Jesus Christ. That exemplifies goodness, heaven, character. That's the kind of God that I wanted. Hindi yung alak. Pumatay ka ng Christian, pumatay ka ng Diyos, pumatay ka ng inosente, sisigaw ka ng alak. Alakubar, alakubar. Inumin yung bar eh. Makakalasing yun. While sisigaw ka pa na pumatay ka na, sisigaw ka pa ng sanctification, mali yun. Kaya sinabi ko, salamat ako sa 99.99 ng mga Muslims na mabait. Tingnan mo ang mga first world countries, mostly walang mga blatant display of terrorism. Canada, South Korea, bawal yun. Dubai, bawal din. Canada, pwede ha. Pero may mga siraulo gaya yung kaedad ko na si Bin Laden, 65 din siguro yun eh. Ganyan kami. Sinobrahan niya ang kanyang fanatism kasi itong mga grupong to kasi brainwash eh. Nung maliit pa, ganyan. Kalaban natin ng Jews, kalaban natin ng Christian. Ito si Allah, ganyan. Wala namang problema si Allah dahil yan man ang pinaka-highest being. Pero pag hinaluan mo ng terrorism si Allah, siguro magkagalit si Allah sa inyo eh. Worldly yun eh.
Di ba may yung evidences kay Prophet Muhammad, peace be with him? May cross. Kasi sa mga empire na yan, mga leadership, may mga coins. Yung coins, indication niya na may mga leadership. Nakita ng evidence doon, may cross. Iba ka, naniwala si Muhammad kay Jesucristo, Christian. Kaya ang problema, ang mga Islamic scholars, inaiba-iba, plagiarism, kung ano na sinasabi nila kaya naniwala din But we go back to Holy Bible. Yan ang pinaka basis ng righteousness ng tao. Huwag ka na mag-deviate dan. Huwag kang mag-deviate dyan sa Bible. Do not dispel, do not disown, para tumahimik na ang mundo. Diba? Examine your heart today. Examine your heart. Kung pure ba yan na may love. Huwag kang traidor. Ha? Dito na lang para hindi na tayo magtagal. At least nakapag-vlog na ako ngayong araw. Kala ko punta pa ako ng doon sa downtown mag motorcycle. Hindi pala, bukas na lang. So God be with us always. When driving, when traveling, just put God first into your life, and everything will be added unto you if you have God at the center. And thank you for watching. Itong bahay ko magulo nevertheless, kahit magulo, hindi naman magulo ang buhay namin. We have loving kids and ideal wife. Hindi matawag na home pag walang love. It's only a house. Hindi matawag ang home, hindi matawag na home if separated yung parents. Kaya put Christ at the center. Yung idol natin, yan ang pinaka the best na gawin sa family. Maniwala kay Jesucristo, maniwala sa Diyos ng righteousness, hindi Diyos ng kira, hindi Diyos ng nagagawa ng tunnel, di ba? Hindi Diyos na repressive, Diyos na heavenly, not worldly. Hindi tayo tatagal sa mundo nakasulat sa Holy Bible yan di ba, na marami nang nakikita natin na matay. Sikat noon, patay ngayon. Tayo din, buhay ngayon, patay. Hindi natin alam kailan. Kung babay na. God bless us all. God keep you and bless you. Give you peace in Jesus' name. Amen.